magandang umaga sa inyo mga brad. At let's have a quick rundown or summary ng ating first ride impression with NXT Storm X sa urban riding condition. Samahan niyo po ako. Let's go! Radically TV. Let's go. Before I share with you my feedback with NXT Storm X, I'd like to thank Sir Edwin of NXT E-Bike PH or NXT Motors Philippines for lending me the NXT Storm X para mabigyan ng review para sa mga kagaya ko na daily commuter na ginagamit ang electric motorcycle for daily commuting, no? And of course pag weekend na bumabiyahe, no, lalo na sa mga mabubundok na lugar, yan. And yun, talagang tong experience ko with NXT Storm X is for our audience na nag-iisip na bumili ng electric motorcycle na gagamitin nila sa pang-araw-araw. And of course, lalo na sa mga nakatira sa mga mabubundok na lugar, medyo maraming lubak, yan. So, ito yung tingin ko na magandang model ng isang electric motorcycle talaga. So, kumbaga suitable or fit para sa ganong operation. Also in this video, i-share ko sa inyo kung ako ay magmamay-ari ng Storm X, ano yung mga ilang mga changes na gagawin ko sa kanya. So unahin muna natin yung kung may mga changes akong gagawin, ano yung mga yon, no? Kasi syempre sa mga huling videos natin, nakita nyo mismo kung paano mag-perform. And sabi ko nga halos perfect na ang yung NXT Storm X. Let's start with sa pagiging ADV niya. Sa pagiging ADV, halos wala ka naman na papalitan eh. Kasi in terms of comfortability, lalo na sa mga rough road, sa ahon, halos wala akong nasabi talagang suitable for that condition. Siguro kung may papalitan man ako sa pag-personal ko na to, again, this is my own preference, okay? Pwedeng sa iba kasi hindi maganda, sa akin maganda. Kaya nga lagi kong inuulit yung salitang preference. Kumbaga sa akin, kung sa akin, ito yung papalitan ko, ha? Or babaguhin ko. Siguro number 1 yung side mirror. Bakit? Kasi ang side mirror ng Storm X actually aesthetically maganda siya. Mababa, malaki. Actually pasok siya sa standards ng LTO. But nakita kong challenge para sa akin is hindi mo siya mai-angle palabas pa. Kumbaga na-stuck na siya dun sa sagad niya na ikaw yung mag-adjust yung muko or sumilip para makita mo yung mga blind spot. So maganda sana kung medyo na-angle mo pa palabas or outwards yung kanyang side mirrors para mas malaki yung view. So that's for me. Isa yon. Siguro next will be since ADV siya, suspension, okay naman na yung suspension. Ang laki ng outer tube ng front shocks kasi nga naka-inverted. So ibig sabihin maraming laman na oil yan. And of course yung spring malaki. Ang siguro lang, kung may option sana na adjustable preload para at least, kasi syempre naintindihan naman natin ang suspension kasi ay hindi yan one size fits all. So kailangan mo siyang i-adjust based on your weight, based on your riding preferences. So isa yon sa mga gusto ko kung papalitan ko siya or kung meron lang pagbabago sana, siguro yung adjustable preload. And sa rear shocks wala akong halos masasabi. Maganda yung play niya talaga. Hindi siya masakit sa likod. Ang ganda maglaro, lalo na sa mga lubak. Although hindi ko nasubukan kasi na may angkas. Actually may nag-message, i-post ko na lang sa screen. Pasubok kung may angkas. Ang lang kasi naisoli ko na po yung unit. Siguro for that, syempre yung stock suspension, okay yan kasi design talaga na may angkas, di ba? Pero again,
ang suspension is not one size fits all. So, syempre, ikaw as a rider, gusto mo iba yung play ng may angkas at wala. So, for me lang naman. Although, maraming options, no? Pagdating sa suspension, maraming aftermarket brands na pwede. Although, yung stock pa lang, sabi ko nga, wala na halos papalitan. Kasi maganda talaga siya for me, based on my experience sa mga units ko. And for more than 2 years na ako nag-electric, nag-start ako with H1. So nahirapan talaga ako maghanap ng tamang suspension for me, no? Kasi ang pinaka nagustuhan ko talaga is yung mga adjustable pagdating sa rear. Kasi nasusunod yung gusto mo based sa pangangailangan mo, no? Yung damping, compression, rebound, preload. Kaya pag inupuan mo sila, talagang very comfortable para sa akin kasi naka-design yon para sa timbang ko Yun yung for the suspension. Kumbaga parang kung ako ay pipili ng Stormex, yan ay halos para sa aking pananaw, sa aking standards, yan ang pinaka pasok. Kung babalik naman tayo sa pagiging ADV, wala naman tayo magagawa na sa tangkad ko di ba? 165 cm lang naman ako So ang NXT ba ang kailangan mag-adjust sa akin? Ang Storm X ba ang kailangan mag-adjust? Hindi, no? So kailangan mag-adjust ako for my need, no? Kaya nga nagkakaroon ng mga upgrades 'di ba? Kaya nauso yung mga aftermarket parts. So yun yung bakit? Ano yung mga pwede kong gawin para medyo flat-footed ako? Ba may tinatawag na magic lowered? Yun. Para sa mga kahit ko na hindi masyado pinalad pagdating sa tangkad. Kasi talagang tingkayat medyo madali. Makakasanayan mo siya nga lang, mahirap yung lagi kang nakatingkayat kasi paano bigla kang pulikatin, di ba? Medyo nakakatakot din. Yun lang naman. Kung personal ko na to hindi kailangan na mag-adjust kasi although siyempre, ang Pinoy naman, hindi naman siya talaga mga 6-footer 5'4 hanggang 5'6, 5'7, 5'8, mga ganun Sa 5'8 nga, pasok na yan Kasi nakita ko yung kay Sir Jello, kay Bang E-Bike Diba? Napanood ko yung episode niya sa Storm X. Talaga naman, shoot na shoot kay Jello. And matangkad si Jello. Diba? Parang 5'10 ata si Jello 5'10, 5'11, parang gantangkad din. So yun, so talagang fit para sa kanya. Hindi kailangan palitan ni NXT yun kasi standard yun yan yung standard talaga niya. Pero hindi siya imposibleng i-drive, hindi. Sa lang naman, yung kumbaga pag standstill traffic, stability is one of the key, no, to handle yung mga mabibigat na unit. So yun yung importance no. Although maraming option, 'di ba? Marami namang sabi ko nga maraming ibang option na pwedeng gawin for that. Next, yung ilaw. Yung ilaw niya, headlight niya, LED malakas. Maganda siya, hindi mo na kailangan bumili ng mga aftermarket na mga violet or mga LED. Malakas na talaga siya, maganda siya sa gabi. Medyo mataas So kung paano kailangan ko i-adjust ko na lang papa-adjust ko yung low beam niya para hindi nakakasilaw. Medyo kasi nakataas. Siguro dahil lang dun sa test unit na pinahiram sa akin, baka dun lang. Pero sa iba siguro, baka hindi. Pagdating sa preno, yan, sa braking system naman tayo. For the braking system, maganda na talaga siya. Kumbaga, fit na siya for yung mga ganito, mga urban riding, sa bundok, ganyan Pero for me, ako papalitan ko siya ng medyo mas malalaking master pump. Siguro sa harap magsi 17mm ako, 14mm sa likod, then palit 4-pot caliper sa harap. So yun yung nakikita kong kung ako ay magmamay-ari, papalitan ko yun. Bakit? Kasi na yun yung stopping power stopping power or braking performance ni NXT Storm X is sapat na. Again, it's my preference. Gusto ko yung medyo malakas na preno, mas malakas pa, and yung medyo malambot yung pagpisil mo ng preno or pagpiga mo ng preno. Bakit? Kasi syempre, based from my experience, yung RCB ko na 4-pot at saka na partnered with 17mm na RCB S1 FL, talagang siya, masabi ko maganda talaga yung performance. Nasubukan ko na siya sa track talaga, Talagang pag pinisil mo siya, pababagalin niya talaga yung
maganda yung kanyang braking force. So yun. Tapos hindi siya matigas. Although pareho silang hydraulic braking system, yun lang yung tingin kong papalitan ko for the braking system. 4 pads sa harap, 2 pads sa likod, then mas malaking master pump siguro. So, although ako, honestly, hindi ko naman alam kung ano yung pinakasukat ng master pump. Sabi ko nga, kung ako lang naman. Pero, again, stock niya ay maganda na. Ako na nagsasabi po sa inyo, maganda po yung stock. It's very comparable with Phoenix. Si Phoenix talagang, ano yan, custom built yan. Diba? Talagang binilt yan sa aking gusto. Sa aking pangangailangan, sa aking preference na pagpepreno, suspension. For the tires, but kasi nga ADV nga, 'di ba? So talagang for light off-roading, medyo kung ikay dumadaan sa putikan, sa lupaan, 'di ba, no, sa mga ganun light off-roading, maganda ang dual sport for me. Pero kung majority of your travel or your journey is on paved roads or asphalt or cement road, ako palitan ko siya ng street tire or yung road tire. So palitan ko yan ng mga the likes ng mga nagamit ko na mga Pirelli, mga Maxxis, ganun, na pang street. So not necessarily good for track. Hindi naman. Because kung si Rooster ay naka Pirelli Diablo Rosso SC, siguro sa Pirelli ang susubukan ko yung Angel. Yon, Angel scooter siguro, yan. Or sa Maxxis yung lower than the Victra. So, yung pang street lang talaga para balance yung traction and yung kanyang longer service life. Kasi alam naman natin pag mga track tires or yung mga track ready tires, dahil makapit po yan, syempre expect nyo na ano yan, na madali siya mauubos. No, hindi kagaya ng mga street. So it's a balance between ano talaga yung longer service life, gulong, 'di ba? And of course, yung traction. So yun yung papalit kung gulong lang naman. So sa battery wala akong masasabi. Very nice ang LFP, napakakunat. Sabi ko nga, winalwal ko na pa uwi. Although within the speed limit pa rin ako. Baka sabihin nyo naman nangamote ko dun sa pauwi. Hindi naman, pasok pa rin sa speed limit yun, no? Hindi naman ako kumukurbada ng mga 100 70-80, hindi naman, no? Within the limits pa rin naman. So yun, so for the battery, makunat talaga. Ako masabi ko magandang LFP. Sulit na siya for the 7295A na may 120A na BMS, JK BMS. Mataas yun, ha. Tandaan nyo, ang nagpapamahal sa lithium battery ay yung BMS. Mahal ang BMS. Lalo na to, branded pa yung BMS, JK. Diba? Kasi laging yan ang pinag-uusapan namin ni Sir Michael. Pagdating bago ako magpagawa, syempre nagpapakota ko sa kanya ano yung mga options natin. So si Rooster, naka 300A JK BMS yun. So yun yung nagpamahal talaga sa kanya. Then si is naka 200A, si Phoenix naman. Kaya medyo, kasi ako ayoko ng open BMS. Gusto ko ang discharge and ang charging is managed by the BMS. So yun, ayokong i-open yung BMS for discharging para controlled pa rin, di ba? So may nagmo-monitor sa iyong discharge o yung paggamit mo ng paghugot mo ng power sa battery. 120A line for that, para sumabay ka sa traffic. Okay na siya, no? Hindi na ako hahangad ng mas mataas pa, like that. Siguro 150 siguro, pero okay na yun sa 120. Okay na siya. Sabi ko matulin talaga siya. Para siyang motor, 'di ba? So, yun. Kaya pagdating sa battery, wala na akong maiiling pa doon. Pagdating naman sa controller, Votol kasi. So, sabi ko nga, bias ako dahil far driver ako Talagang simulat sa pool, far driver ako, and with the help of our suppliers, of course, like sina JRC and mga
sina Lad, sa mga technicians natin, yan, sina Master Jenjen, sina Master JP, yan, sina Paul. Talagang natuto ako sa far driver, sa pag-tune ng sarili ko rin. 'Di ba? Na ako mismo, yung tune ko ay para sa akin. Kasi pwedeng hindi okay sa iba, yung tune na yon, 'di ba? So sa akin kasi yun na yun eh. Kaya ako nasabi na talagang pagdating sa ano is limited lang din ako within the far driver, not the bottle, no? And maraming gumagamit ng bottle and maraming expert din diyan. 'Di ba? Ay, sabi ko nga yung napanood niyo ba yung huling NGO? Ang gamit doon bottle 'di ba? So talagang very known brand ang bottle pagdating sa controller. Although hindi ako marunong. Kaya yun. Pero siguro kung magre-request ako na papalitan ko yung settings, paggagawa ko na medyo aggressive on the lower RPM. Para pag piniga mo siya or pag tinrattle mo siya, lalo na sa mga overtaking situation, pagdating sa ahon, medyo nasa harap yung torque. No, kasi napansin ko sa kanya, medyo kalat, medyo hindi, wala sa harap na bandang nasa gitna siya. Pag nakabuelo na siya, doon. Kaya sa Marilaki, actually, nung nag-drive ako pa uwi, may mga instances na kailangan ko overtake, tas paahon, medyo kailangan kong bumuelo ng malayo para na-pick up ko na yung speed bago ko siya ma-overtake. Which is tama naman, yun naman dapat ang gagawin Hindi yung kung kailan malapit doon ka babanat, di ba? Hindi naman ganun po, di ba? Kung may papapalitan man ako, most probably yon sa settings lang ng ratios in speed. Ewan ko na kung anong tawag sa bottle. So, maki-comment na lang sa mga bottle masters dyan. So, kung anong tawag doon. So, pagdating sa power, okay na. Kung 120 yun, 120, okay naman siya. Kasi napansin ko kasi sa kanya, yung speed 1, speed 2, speed 3, and yung 4, halos parehong-pareho lang talaga siya ng feel. Siguro ang difference lang will be the cut off ng top speed. Yun ang napansin ko. Baka mali ako So, siguro si NXT will clarify that. Yan ay sa aking pananaw, no? So, parang dun lang siya medyo nabibitinan lang talaga ako. Siguro kasi dahil nasanay ako na pag kunyari overtake ka, once na binigyan mo siya ng, lalo na sa full power, pag binigyan mo siya, talagang mabilis yung overtake mo. Kumbaga saglit lang yung overtaking time mo. Kasi syempre crucial din yung kaya nga 'di ba sinusukat yung 0 to 60, 0 to 40, yung magano kung ilang seconds kasi because of that condition. So yung kailangan mong overtake dun sa mga mababagal, 'di ba no? So yun, yung mga ganon. Kumbaga konti lang yung buwelo, nakaka-overtake ka na. So yun yung isa sa mga, kung ako lang naman ay may papapalitan sa settings. And speaking of, pagdating sa throttle response, okay siya, no? Na-realize ko siya na okay naman siya. Talagang halos kapareho siya ni Phoenix ko and ni Rooster na naka-linear. Talagang swabing-swabe. Kasi hindi naman ibig sabihin pag linear wala siyang power. Hindi. Kasi si Phoenix at saka si Rooster, pag yan ay tinrattle mo at nasa more than 50%, talagang bubulusok yan. Talagang mabilis. Pero yung normal lang, dahan-dahan, sumasabay siya para siya talagang motor. Yan ang masasabi ko. And speaking of throttle response, punta tayo sa throttle. For me, isa sa mga papalitan ko is yung kanyang throttle. Papalitan ko siya ng quick throttle. Okay? Because quick throttle, mas motorcycle feel like. Medyo may konting resistance. Bakit ko mas preferred yon over yung mga conventional na mga electric motorcycle na throttle or yung mga e-bike throttle? Because lalo na sa mga lubak, na-experience nyo na ba yan yung naka full power ka tapos bigla ka nalubak, tendency mo napipiga mo siya tapos bigla kang kakadyot. So yun yung medyo for me, it's a safety lang naman, for safety. Although alam ko nasa settings naman 'yan or napapalitan. Pero iba kasi yung yung response ng quick throttle. Mula nung nag-quick throttle ako, hindi na ako bumalik dun sa electronic
Although, kanya-kanya yan. Kasi yung iba, mas gusto yung malambot. Konting piga lang, nararamdaman na kaagad yung torque, no? So, ganun. Ako kasi sa experience ko, muntik ako madali dyan eh. Nung sa H1 pa, kasi syempre bago lang din ako noon. Nandito ako sa C5. May part dito, malubak eh. Malalim. Nalubak yung harap. Ito ata yun, yung part na yun. Yan, yung mga ganyan. So pagkalubak ko, napiga ko siya ng konti. May ba tawag dito? Yung nasa harapan ko. Kumbaga, malayo pa naman. Pero, medyo napiga siya accidentally. No? Because sa lubak. Ano lang yan, preference yun para sa akin. So that